Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas. Tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana plants, binunot at sinunog sa Benguet. Most wanted person sa kasong act of lasciviousness at qualified rape, arestado sa Leyte. At illegal na droga at baril, nasamsam sa Bulacan at 2 sospek arestado. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang takas ang isang lalaki matapos maaresto ng mga otoridad dahil sa kasong qualified theft sa Umingan, Pangasinan. Ang detalye ng report mula kay Police Master Sergeant Robert Abella Jr. Naaresto ng pinagsanib na pwersa ng mga operatiba mula sa iba't ibang unit ng pulisya ang isang lalaki na may kinakaharap na kasong qualified theft matapos isilbi ang isang alias warrant of arrest bandang alas 9 ng gabi noong Nobyembre 18, 2025 sa Purok 5, Barangay Prado, Umingan, Pangasinan. Kinilala lamang ang suspect sa alias Nadaro, 41 years old, may asawa at tricycle driver na residente ng Barangay Tagudin, Mabini, Pangasinan. Siya ay naaresto sa bisa ng alias warrant of arrest para sa kasong qualified theft. Ayon sa ulat, maayos at sistematikong naisagawa ang pag-aresto na naitala rin gamit ang isang alternative recording device. Matapos ang pagkaka-aresto, si Daro ay agad na iturn over sa RSOT CIDG-RFU 14 Benguet para sa kaukulang dokumentasyon, kustodiya at wastong disposisyon bago dalhin sa korte na naglabas ng naturang warrant. Sa pamamagitan ng koordinado at masusing operasyon ng kapulisan, muling naipakita ang kahalagahan ng mabilis at matatag na pagpapatupad ng batas. Isang hakbang na patuloy na nagtataguyod sa mas ligtas at mas disiplinadong bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella Jr. Samantala, napanatili ng Santiago City Police Office ang kanilang drug-free workplace certification. Patunay sa patuloy na pagpapatupad ng mahigpit na kampanya laban sa illegal na droga. Hindi lamang sa komunidad, kundi maging sa kanilang sariling hanay. Patrolwoman Richelle Ledesma sa report. Tagumpay na nagsagawa ng Drug-Free Workplace Awarding Ceremony ang Santiago City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Lucio L. Simangan Jr., City Director, noong ika-20 ng Nobyembre taong kasalukuyan na ginanap sa Santiago City Police Office Compound. Pinangunahan ng paggawad ni Investigation Agent 5 Armenio V. Guadja, Provincial Officer ng Quirino Provincial Office, PIDEA Region 2. Ang paggawad ng sertipiko ay bilang patunay na muling mapanatili ng tanggapan ang drug-free workplace.
Dagdag nito, ito din ay bilang pagkilala sa patuloy na pagsunod ng Santiago City Police Office sa mga pamantayan ng Philippine Drug Enforcement Agency upang mapanatili ang isang disiplinado at drug-free na lugar ng trabaho. Nagkaroon din ng paglagda sa Pledge of Commitment of Drug-Free Workplace upang patunay sa kanilang patuloy na pagsunod sa mga pamantayan ng ahensya. Samantala, nasaksihan ng mga senior high school students ng Santiago City National High School na sa kasalukuyang magsasagawa ng kanilang work immersion program sa naturang police station ang programa. Kaakibat na nasaksihan ng mga mag-aaral ang advokasya na tanggapan para sa isang ligtas at drug-free na kapaligiran. Patuloy na isinusulong ng Senior Chief Petty Officer ang kaligtasan, disiplina at integridad ng serbisyo bilang bahagi ng pangako nito sa maayos at tapat na paglilingkod sa publiko. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang 60 pesos, pati na rin ang isang caliber 38 revolver na may serial number, itim na grip kasama ang 4 na live ammunition. Dinala ang mga sospek at nakumpiskang ebidensya sa Bulacan Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, patuloy ang walang humpay na operasyon ng kapulisan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng bawat komunidad sa lalawigan. Muling pinalalahanan ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang tuluyang masugpo ang iligal na droga at kriminalidad sa Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Samantala, personal na nagtungo si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Regional Director ng Police Regional Office ng Negros Island, upang maghatid ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Tino at Uwan sa isang paaralan sa Isabela, Negros Occidental. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Sa gitna ng hagupit ng Bagyong Tino at matinding pag-ulan, nagsagawa ng makabuluhang gift-giving activity ang Police Regional Office Negros Island Region sa pangunguna ni Police Brigadier Tom Ibay, Regional Director. Nito lamang ika-19 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Don Benito Lopez Elementary School sa Barangay Tinongan, Isabela, Negros Occidental. Mula sa simpleng pamamahagi ng tsinelas para sa mga kabataan hanggang sa libreng burger para sa mga residente, ipinakita ni Police Brigadier General Ibay at ng buong Pro-NIR na ang tunay na tulong ay hindi nasusukat sa laki o halaga ng ibinibigay, kundi sa taos-pusong hangaring magatid ng ginhawa, pag-asa at lakas ng loob sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ang pagbisita ng kapulisan ay hindi lamang simpleng pagdadala ng ayuda. Ito ay isang personal na pag-abot sa bawat pamilyang nasalanta. Sa bawat tsinelas na isinuot ng mga bata, may simbolo ng panibagong hakbang tungo sa pagbangon. Sa bawat ngiting kanilang nakita, may paalala na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa unos. Layunin ng Police Regional Office Negros Island Region na lalo pang patatagin ang ugnayan ng PNP at komunidad, lalo na sa panahong sila ang higit na nangangailangan. Ipinapaabot ng Philippine National Police sa mamamayan na anuman ang dumating na pagsubok, may pulisya at pamahalaang handang umalalay at magtanggol. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng bagyo, muling napatunayan na ang tunay na lakas ng isang komunidad ay nagmumula sa malasakit at pagkakaisa. Ang mga ganitong inisyatibang gawa ay nagpapakita ng tunay na diwa ng paglilingkod ng Philippine National Police, isang serbisyong hindi lamang nakikita kundi nararamdaman ng bawat mamamayan. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Hindi na nakapalagpa ang top 3 most wanted person
regional level matapos maaresto dahil sa kasong murder sa Consolacion, Cebu. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Sa pagkakan ang bagsak ng top 3 most wanted person regional level na may kasong murder matapos itong maaresto ng Consolacion PNP sa Barangay Kasili, Consolacion, Cebu noong ika-19 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Lionel B. Avergonzado, Acting Chief of Police ng Consolacion Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Russell, 25 anyos, na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng mga otoridad, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inisyu ni Honorable Jennifer Karen Layson, presiding judge ng RTC Branch 23 Cebu City, Cebu, na walang rekomendadong piyansa. Samantala, pinaalam na sa kaukulang korte ang pagkakaresto ng suspect at ito ay napansamantalang nakakulong sa Consolacion MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa pamamagitan ng determinasyon ng mga kapulisan, mas papaigtingin pa nila ang kanilang pagganap ng tungkulin upang mapanagot ang mga kriminal at masiguro ang kapayapaan at seguridad ng mamamayan tungo sa isang mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa kulungan ng bagsak ng top 5 regional most wanted person na may kasong act of lasciviousness at qualified rape sa Leyte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Nahuli ng mga otoridad ang nakatalagang top 5 regional most wanted person na may kasong acts of lasciviousness at 3 counts qualified rape of a minor sa Barangay Santarin, Barogo, Leyte. Bandang alas 7:10 ng umaga nang maresto ang akusado ng mga tauhan ng Barogo Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na may nirekomendang piyansa na 200,000 piso para sa pansamantalang kalayaan at para sa kasong 3 counts qualified rape of a minor na walang nirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Barogo Municipal Police Station para sa kakulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang ating kapulisan sa pagsasagawa ng mga operasyon upang mahuli ang mga lumalabag sa batas, maihatid ang hustisya sa mga naging biktima at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad tungo sa minimithin natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Arestado ang nakatalang top 3 most wanted person ng kapulisan sa isinuwang operasyon sa Zamboanga del Norte. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman AJ Cortez. Nahuli ng pinagsanib na puwersa ng Dapitan City Police Station at iba pang unit ng pulisya ang top 3 most wanted person municipal level na kinilala na si alias Nilo, 33 anyos, residente ng Barangay Uwaon, Dapitan City, Zamboanga del Norte sa isinagawang law enforcement operation dakong alas 12:30 ng hapon, nito lamang ika-17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinamunuan ng Dapitan CPS bilang lead unit katuwang ang Porac Pampanga MPS, 5th SOU Mabuhay SBC, 901st Mobile Company RMFB9 at Zamboanga del Norte, 1st PMFC. Naging matagumpay ang operasyon matapos matuntun at maaresto ang suspect batay sa bisa ng 2 warrant of arrest. Ang suspect ay nahaharap sa kasong lascivious conduct sa ilalim ng criminal case number R-ANG-25-00232-CR. Ang warrant ay inihain ni Honorable Edwin Cruz Siapco, Acting Presiding Judge ng RTC Branch 59, 3rd Judicial Region, Angeles City, Pampanga, noong ika-23 ng Enero taong kasalukuyan na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Maliban dito, may nakabinbin din siyang kaso sa slight physical injuries sa ilalim ng criminal case number R-ANG-25-00233-CR na may inirekomendang piyansa na 3,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, ang suspect ay dinala sa Dapitan CPS para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siyam, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Aabot sa 1.3 milyong pisong halaga fully grown marijuana plants na nadiskubre at binunot at sinunog ng mga operatiba ng Kibungan PNP sa Benguet sa isang operasyon kamakailan. Patrolwoman Jomalyn Kakanindin sa balita. Sa patuloy na pagpapaigting ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra droga, matagumpay ang isinagawang marijuana eradication ng mga operatiba ng Benguet Police Provincial Office sa isang communal forest sa Kibungan, Benguet. Nito lamang 18 araw ng Nobyembre taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng Kibungan Municipal Police Station, katuwang ang PDEA CAR. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre ng 2 plantasyon na may kabuwang tanim na 6,500 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1,300,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, binunot at sinunog ng mga operatibang mga ipinagbabawal na tanim sa mismong lugar matapos maidokumento at makakuha ng sapat na samples upang isumite sa Regional Forensic Unit CAR para sa karagdagang pagsusuri. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng Benguet PNP sa pinaigting na kampanya laban sa illegal drug cultivation na may layuning maputol ang pinagmumulan ng supply ng marijuana sa rehiyon upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan ng Cordillera. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 34 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, ako po si Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.